Sige po, tayo magsimula na. Good evening po sa ating lahat. Okay. Ayun, nakarating na po sila. So yan, tayo po ay magsimula. Let us start our devotion po ngayong gabi with a prayer. Ang prayer leader po ngayon with our opening prayer ay si Julian de la Cruz. Hilingin ko po siya manalangin. Let's pray. Lord, thank you po sa maghapon na ginagabayan niyo po kami at ingatan. Lord, naway po yung wala po dito, kayo po ang magpaalala po sa kanila na mag-devotion po kami ngayon. At Lord, naway po yung devotion po namin na ito ay lumugaw po ito na at marami pa po kaming mapabulay-bulayan sa salita ng Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sige po, tayo po ay kumanta. Ayun, kompleto na po tayo. So yan, good evening po sa ating lahat ulit. Tayo po ay kumanta. So ayan po, ngiting-ngiti po tayo Parang di po tayo masaya, 'di ba? Kumakanta po tayo, hindi po tayo masaya. So, 'yon, salamat po sa kanta na 'yon. Tayo po ay magpatuloy. Sige po, lahat po tayo magbasa ng kanyang salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 5. Babasahin ko po ang buong chapter nito at sundan nyo lang po ako sa inyong mga mata. Sige po, Ephesians chapter 5, verse 1. Be ye therefore followers of God as dear children. Verse 2. And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Verse 3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you,
as becometh saints. Verse 4, neither filthiness, nor foolish taking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Verse 5, for this ye know that no warmonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Verse 7, be not ye therefore partakers with them. Verse 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. Verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. Verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verse 12, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Verse 13, but all things that are reproved are made manifest by light, for whatsoever doth make manifest is light. Verse 14, wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Verse 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16, redeeming the time, because the days are evil. Verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. Verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. Verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it would be holy and without blemish. Verse 28, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Verse 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourished and cherished it, even as the Lord the church. Verse 30, for we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Verse 31, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Verse 33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Salamat po sa pagbabasa ng kanyang salita. Pwede na po tayo makaupo. So yun po, Ephesians chapter 5. Yan. Tayo po ay magpatuloy sa ating mga prayer, thanksgiving at mga requests ngayong gabi. So, lahat po tayo dapat na magsalita dahil kaunti lang naman po tayo, mga 7. So, yun po. Let's start our prayer, thanksgiving at mga requests. Yun. General prayer request po ulit. Dapat po ipanalangin po natin ito araw-araw dahil po ito ay
it has very great significance sa ating mga buhay. Katulad sa ating bansa, ating simbahan na ito po ay lumago, ating mga pamilya dito sa SFBC, ating devotion, para ito din po ay lumago, hindi lang po tayo, di ba? So, sana po ay makaimbita pa po tayo ng mas maraming kabataan, mga teens and youth. And last is school, pag-aaral po natin. So, yun po, you can just take a look sa mga general prayer requests. Okay. So, yan po. Tayo po yung magpatuloy. Mga urgent prayer requests. Sino pong gustong mauna? Sorry po, this is October 11, I think. Yeah, October 11. So, sa Gapan po, dapat po, nasan ba po si Angelica? Wala pa po siya. Hindi pa po siya nagjo-join. So, sila sa Gapan po, sila po mauna. Sino pong gustong mauna? Wala ba pong urgent prayer na request sa ating Panginoon ngayong gabi? Wala po ba? Ako po, Sige po. patuloy na kalakasan po at physical. Patuloy na kalakasan, sabi ni Julian. So, sino pa po? Wala na po ba? Ayaw na pong umiling sa Panginoon? Okay, kung wala na, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Sino pong gustong mauna sa ating Thanksgiving? Ako po, Sige po. ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa maghapon na ginagabayan niyo po tayo at iniingatan na nakapag-devotion na naman po tayo at nakapag-aral po ulit tayo ng salita ng Diyos. Tama. So, yun. Salamat. Sino pa po? Sino pong gustong Okay. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa isang linggong lumipas na natapos muli ang week 4 na pagmo-module kahit na pagkarami. Salamat din sa patuloy na pagbibigay na Panginoon ng katalinuhan at kaalaman sa paggabay sa pagsasagot ng module. Salamat. So, week 4 ka na ba, di ba? So, sa pagmamodule. So, malapit na bang matapos? Yan. So, pasalamatan natin ang Panginoon dahil malapit na yung pagkatapos ng ating mga first quarter, second quarter, or mga trimester. So, sino pang pong gustong magpasalamat? Ako po. Sige po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil Monday na naman. It's the first day of the week. Ito na tatahakin natin. Nainatid tayo ng Panginoon sa nakalipas na isang linggo na patuloy niyo tayong iniingatan. Hindi sa ating mga pangailangan na wala tayong mga sakit at tayong mga malulusog. Tsaka nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil sa wisdom, katalino na binibigay niya sa pang-araw-araw. Yan po. Salamat. So, yan po. Pagpasalamat tayo sa kalakasan na ibinibigay ng Diyos para sa atin, di ba? So, yan lang ba po ba ang ating mga pasasalamat? Kung wala po, ako po muna magpapasalamat. Ako po ay nagpapasalamat dahil, kompleto naman po tayo pero baka hindi po tayo ay, kontento ba po tayo sa karamihan natin? Content ba po tayo sa mga numero natin or how much or how many we are?
Kaunti lang po tayo. Diba? So, let's invite. Ang sabi nga ng mga panalangin ninyo, sana po ay lumago ang ating devotion. At saka maka-invite pa po kami. Sa panalangin po, kung walang gawa, wala na po yan. Wala na pong pag-asa yung panalangin mo. So, dapat may gawa, di ba? So, tayo po ay mag-invite. Tayo po ay magbahagi ng salita ng Diyos sa hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Kahit po mahirap ngayong pandemic, meron pa pong paraan para tayo magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. 'Di ba? Walang hadlang ang pandemic na ito sa pagpuri sa Panginoon. Katulad ng devotion na ito. So, please, bilang mga members, let us invite. Okay? So, nagpapasalamat din po ako na healthy pa po kami. Healthy pa lahat po tayo ay healthy, wala naman pong sakit, mga pamilya natin yeah. At saka po yung school ko, okay lang naman, napapasa lahat naman po ng mga assignments, mga projects. So yun, nagpapasalamat ako sa continuous provision and guidance sa araw-araw. So yun lang po. So sino pa pong gustong magpasalamat? Okay, kung wala na po ba? Walang magpapasalamat, ako po ang tatawag. Sige, kung wala na talaga, tayo po yung magpatuloy. Tayo po yung manalangin na ating prayer leader po ngayon, si Kuya Andre Arangues. Siya po yung manalangin pagkatapos po ng 5 minuto na ibibigay ko po sa inyo para manalangin personally. So pagkatapos po noon ay mananalangin po siya sa ating mga prayer requests at sa mga general prayer requests. So sige po, tayo po ay manalangin.
Sige po. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na to na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Lord, I pray, Lord, na ang mga tao po, Panginoon, kabataan na wala pa po dito, Lord, I pray na palanan niyo po sila na mahalaga po itong devotion na itong gabing ito. Pray rin, Panginoon, ang aming mga karaingan, Lord, kay alam po namin na kayo po, Panginoon, nakakalam na aming mga pangangailangan sa buhay, Lord, kayo po, paano magbigay nito, Panginoon. Maging, Panginoon, sa aming iglesia, Lord, kayo po, Panginoon, magbigay ng wisdom sa bawat kalalakayan, Lord, kayo po, Panginoon, mag-ingat, Panginoon, sa kanila pang-araw-araw na buhay ng sabihin, Panginoon, ay matugunan po nila, Panginoon, sa pang-araw-araw. And I pray, Panginoon, na sa gabing ito, sa devotion, bigyan niyo po kami ng wisdom, katalinuhan na mula sa inyo, upang maintindihan at may pasamuhay po namin itong devotion na ihag, Panginoon, sa aming gabi ito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat. Jesus, we pray. Amen. So, ayan po. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin ulit. So, tayo po ay pumunta ulit sa ating devotion. Bumalik na po tayo. So, today po, ang ating speaker, i-introduce ko po muna siya. Siya ang ating youth leader. Siya din po ang naging teacher sa atin nung discipleship pa tayo. So maraming salamat sa kanyang oras na ibinigay para sa ating devotion ngayon. So bigyan ko na po siya ng oras para sa ating devotion. Tito Arnel Arangues. Text po niya ay sa Ephesians chapter 5, 15 to 17. Sige po. Hi kids! Mga bata, kamusta na kayong lahat? I hope you're all doing fine. Salamat at tayo ngayon ay naimbitahan ngayong gabi para magsalita uli sa inyong mga bata. Naririnig po ba ako dyan? Especially from Japan? Nadidinig po? Maayos ba? Hindi ba choppy? Okay. So let's open our Bible. Let's open our Bible in Ephesians 5, 15 to 17. Let me read it to you. See them that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not wise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Let's pray. Lord, ama naming Diyos na dakila sa lahat. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buong araw na kayo po ang nag-ingat, nagabay sa amin, O Lord. At salamat din po sa presensya ng bawat isa na naririto upang makinig, magnilay-nilay sa inyo ngayong gabi na ito, O Lord. Lord, dalangin ko rin po na bigyan niyo po na kami ng wisdom na nanggagaling sa inyo. Lord, hide me under your holiness, Panginoon, at nawa po ang inyong kabutihan ang makita, Panginoon, sa gabi ito. Lord, binabalik ko po ang papuri at pasalamat. In Jesus' name pray, amen. Hi. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi, by the way, kamusta pala kayong lahat? Okay naman. Oh, good. God is good. Pag-uusapan natin ngayong gabi is about time. Oras. Kung gaano kahalaga ang oras. Yung oras ay ginawa sa loob ng isang araw. Ilang oras meron tayo? 24. Sa loob ng
dalawang araw, meron tayong ilang oras? 48. Sa loob ng isang linggo, ilang oras meron tayo? Ah, 24 times 7, ilan? Ilan po? Sagot mga bata. 161 po. 161. 168 po. Okay, good. Sino sumagot? Si Julian? Good, 168 hours. Sa loob ng isang araw, ano muna tayo? Anong oras kayo nagigising? Si Genesis, ano daw? 78. Seven. Ako usually, nagigising ako sa umaga, 8, minsan 7, 7:30, pero yun yung kasi yung body clock ko. Then, umpisahan ko yung araw ko, prayer, then kakain, alis ako sa bahay, mga 9. Then, ilang oras na yung nawala? Let's say I will start my day at 7, then 2 hours after that, trabaho, then after nung work, bahay, duro mga uwi ko. Kung wala akong sideline, ang dating ko sa bahay is 4 or 5 or less. Pero kung may sideline, minsan uwi 10 or 11. Ilang oras na yung na-consume ko? Ilang oras na? Dami, di ba? Kayo, try to think on yourself. Saan nyo sinisimulan yung araw nyo? Anong oras kayo nagigising? Yung oras na yon, let's say kakain pa, afternoon kakain kayo, then papasok kayo sa school nyo, then after that, siguro finish ng 12, 1 or 2, then after that, ano nang kasunod na gagawin nyo? Magkukulong na sa kwarto hanggang alas 6 o kaya alas 5, bababa, pagkakain. Yun yung mga usually ginagawa ng mga kabataan ngayon. Tama po ba? Tama po ba? Mas lamang po yung oras na ibinibigay natin sa ating mga gadget. Tama po ba? Sa ating mga gadget. Mas lamang po yung oras sa gadget, sa paglalaro. Mas lamang pa yung oras natin sa mga ganyang bagay. Like, what else? What else? Kung may mga extracurricular activity kayo sa bahay, ano pa yung mga ginagawa nyo sa isa loob? Paano nyo binubuo yung buong isang araw ninyo? How do you spend your time in a day? In a day. Ang title po ng devotion natin, How to Redeem Our Time, the Lord. Paano natin i-redeem ang ating mga oras para sa ating Panginoon? Yun po yung ating introduction. Paano nyo, let me ask you kids, how do you spend your time? How do you spend your time sa araw-araw? So si Genesis tulog daw. Ini-spend niya yung buong araw niya sa pagtulog. Wala namang problema. We know that. Yung naging araw ba natin ay naging fruitful? Kasi kung titingnan nyo, basahin ko sa inyo in Ephesians 5 in a Tagalog version. Mas maganda kasi yung version ng Tagalog. Sa 15,
Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. You know kids, yung mga mayayaman ngayon, mayayaman. Sino bang mayayaman ngayon sa Pilipinas? Mga incheck, yung mga foreigner. Pero bakit sila yung yumaman kaya? Imbis na tayong mga Pilipino na nandirito tayo sa sariling bansa natin. Why do you think yung mga foreigners pa na yan ang umaangat sa buhay at tayo hindi? Why? Because they are using their time wisely in their business. How about us? How about us? Paano tayo? Paano natin in-spend yung time natin? In-spend natin yung time natin sa paglalakwatsa, in-spend natin yung time natin sa pagsi-cellphone daw, sabi ni Genesis, in-spend yung time niya sa pagtutulog, di ba? Paano aasenso? Kaya sabi sa verse 15, di ba? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Di ba? You spend your time wisely. Wisely enough at least to what? To make you prosper in your life. Because God has given us all the time in this world just to what? Do you think binigay ba ng Diyos yung oras na lahat na yan? Kasi mahirap maging katiwala sa oras eh. Lalo na at ang kalaban natin ang ating mga sarili, mga bata. Unang-una po, let's manage our time carefully and wisely. Use it in very useful way. Huwag natin aksayahin yung mga oras natin mga bata sa mga walang kwentang bagay. Just like na, kasi nung maliit ako, hindi naman uso sa amin ng cellphone. Hindi pa siya ganun ka in demand. Pero ngayon ang gadget ay parang nagiging kasama na sa paglaki. Tama ba? Parang pag wala na yan, hindi na kayo yata mabubuhay, no? Tama ba? Hindi naman. Kaya ba nyo mabuhay ng hindi kasama ang inyong mga cellphone or gadget? Kaya ba? Thumbs up nga kung sino yung kaya. Thumbs up nga po kung sino yung kaya. Okay, good. Why don't you use it only in free time? Just like when pagka may school, walang gadget. Pagka may school, walang gadget. Pagka walang school, saka lang may gadget. Diba? Kasi mahirap gugulin yung oras nyo. Gugugulin nyo lang yung buong oras nyo. Nasa kwarto lang kayo. O magti-TikTok. Tama ba? Nagti-TikTok. Kaya sabi, huwag tayong maging mangmang mga bata. Tayo lahat, even me, walang exemption dito. Even me, all of us, wala pong exemption dito sa salita ng Panginoon. Use our time. Be wise. Be wise. Kasi kayo makakasagot yan sa sarili nyo mga bata kung nagagamit nyo ba ang oras nyo sa buong maghapon ng tama o mali. Yun po. Kaya maging maingat tayo sa paggamit ng ating mga oras. Dahil ang Diyos pinagkaloob yung oras sa atin para gamitin natin para sa tama. Okay? That is point number 1. Then point number 2, use your time correctly. Use your time correctly. Sino dito sa inyo yung may time management? Kunyari yung sinusulat niya yung everyday activity niya nandun sa
sa ano niya, sa list niya or sa things to do niya araw-araw. Kunyari, ito, ganitong oras na to. Ito yung oras na to is Bible reading ko. Then meditation ko or devotion or what. Then after that, yung naka-synchronize yung buong araw niya. May naka-timetable yung gagawin niya sa buong araw. Meron bang gumagawa ng ganun dito sa inyong mga bata? O tinitingnan nyo lang yung oras? Pagka oras ka ng alas 12, bababa na ako, kakain. Pag oras na ng alas 6, alas 7, bababa na ako dahil kakain uli. Tapos, pagtapos doon, aakyat sa bahay, sa kwarto, mag-gadget, then after nun, matutulog din, gigising ng alas 9, alas 8, alas 10, kakain uli. Puro kain. Meron ba ditong ganon? Hindi po ito para sa akin, para sa ating lahat po ito. Kung may mga ganun kayong routine sa buhay, try nyo isulat yung buong araw na ginagawa nyo. This will help you guys at least to what? At least to manage your time correctly. Mamamanage nyo. Tama o tama? Kasi kung namamanage nyo yung oras nyo na tama, let's say, even sa pagtulog lang eh. Even sa pagtulog. Let's say, ang tulog is 10 or 9. Pero pagka nakababad ka pa sa gadget mo, minsan nag-i-exceed ka, di ba? Lumalagpas ka sa oras mo. Tama ba, kids? Ano yung maaapektuhan in the morning? Siyempre, yung paggising mo, malilate ka rin. Puyat ka eh. Puyat ka eh. Nag-cellphone ka magdamag eh. Nag-ML ka magdamag eh. Nanood ka ng YouTube eh. Ano yung maaapektuhan? Yung siyempre, yung kinabukasan mo, hindi naman agad mag-aano yun eh. Hindi naman agad magre-reflect yun dahil magre-reflect yun, yung ginawa mo, pagising mo ng kinaumagahan. Kinaumagahan pala may ano ka, may homeschool ka ng 7 or 8 in the morning, nagpuyat ka last night. Sa tingin mo, magigising ka ng maaga? No. Maliban na lang kung ang edad mo ay matanda ka na. Kasi pag matatanda na, medyo mababaw na yung tulog niya, konting kaluskus lang, nagigising na. Pero unlike sa inyong mga edad, mga bata, malakas kayo matulog. Tama po ba? Malakas kayo matulog kasi nagpapalaki kayo eh. Nagpapalaki ng alin? Ng katawan. Nagpapatangkad, sabi ni Choy. Tama. Di ba? Mas lamang ang tulog yung mga bata kaysa sa ano. Pansinin nyo ha. Pansinin nyo. Ang mga baby, pag ipinanganak yan sa mundo, linabas yan ng magulang nanay nila, matutulog yan ng 18 hours more than sa isang araw. Yan po ang totoo yan. Then after naman na mag 1 year old, kung habang palaki ka edad ka ng patanda ka ng patanda, medyo lumiliit na yung oras ng pagtulog mo. Kayong mga bata, ang sa aking expectation, kailangan nyo pa yata matulog ng 10 or 11 hours in a day. Ganon kayo katakal matulog. Halos buong kalahating araw. Pero ang normal na tulog lang talaga is 8 hours. Normal na tulog ng isang tao. Pero pag matatanda na, ang normal na tulog niyan ay 4 na oras, 5 oras. Pero sa inyo, kakain kayo niya. Kasi, let's say, natutulog kayo ng 10. Anong oras ba kayo natutulog? To be honest, ha?
alauna. O, alauna, sabi ni alauna. O, si Choi, 10. Dito sa bahay, sila Andre, minsan 10 or 11 yan, natutulog. 10 or 11. And si Genesis, 48 hours gising. 4 daw, saka 48. 8 di 48. 48 hours. Hindi ka 8 or 9 natutulog. Kahit naman humiga ka, gising ka pa rin eh. Kaya huwag ka magsinungaling, masama yun. Let's say, natulog kayo ng ganong oras. Magigising kayo, anong oras? 8 din. 8 or ilang oras din na consume nyo? Do you use your time correctly? Na-manage nyo ba ng tama? Eh kung may module kayo kinabukasan, delete na kayo. Hindi na kayo nakapag-breakfast. Pupungas-pungas pa kayo. Sa tingin nyo ba maiintindihan ninyo yung sinasabi ng mga teacher ninyo habang nagle-lesson kayo? Hindi. Kasi minsan nga, baka nga mamaya nagmo-module kayo, naka-online class kayo. Eh kung wala namang camera yan, baka tutulog-tulugan nyo nga lang yan eh. Kung di ako nagkakamali eh. Tama po ba? O baka mamaya, habang nag-online class kayo, kasi wala namang camera, ang ginagawa nyo, nagdududut lang kayo sa cellphone nyo eh. Tama o mali? Do you think, did you use your time correctly with that attitude? No, hindi yung kalooban ni Lord. Hindi yung kalooban ni Lord. Kasi nga, sabi sa verse 16, Ephesians 5 verse 16, huwag kayong, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasulukuyang panahon. So, use your time correctly. Hindi po dapat natin ginagamit natin yung oras natin sa mga walang kabuluhang bagay. Kasi it doesn't make sense if you use your time in nonsense things, evil things, or whatever. Hindi yan ang kalooban ni Lord. Yan po ang ating point number 2. Then, third, dito na tayo magtatapos mga bata. Devote your time to the Lord. Devote your time to the Lord. Basahin ko Ephesians 5 verse 17. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ni Lord, kalooban ng Panginoon. Hanapin ninyo sa buong araw ninyo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Let's say if you're doing some things, kung anumang bagay ang ginagawa ninyo, because lahat ng ginagawa natin, even this, even your schools, even when you're doing your homework, or even you're doing extracurricular activity in your house, in your home, it consumes time. Right? Even I speak, it consumes time. But let's see to it. It did give sense to the Lord? Ito ba yung kalooban ng Panginoon? Ito bang ginagawa ko ngayon, kalooban ba ni Lord? Ito bang ginagawa natin ngayon, kalooban ba ni Lord to? I think it's yes. But how other things na ginagawa ninyo, na ginagawa natin? Do you think kalooban ba ni Lord yun? Devote your time to the Lord. Alam nyo, natutuwa nga ako sa inyo pagka
nakikita ko yung commitment ninyo, pag-attend ninyo ng devotion ninyo, Monday, Friday, and Saturday. You're always been there, nakikita ko. Even hindi ako nagsasalita. Because I want you kids to learn. Kasi kaming matatanda, hindi lang din po kami natututo sa aming mga sarili. Nakikita rin po namin, natututo rin po kami sa inyo. And I very appreciate it kung ano man yung meron na ginagawa kayo ngayon. Natutuwa ako. At ang unang-unang natutuwa dyan, hindi po ako. Si Lord po ang natutuwa dyan. Because even in your murang isipan, murang edad, you're using it in a right way. You're using it in a right way. Kaya natutuwa ako. Kaya nga pagka nagagalit ako pag sila Andre, sila Trisha, hiwa-hiwalay. Kaya nga ngayon, sinabi ko, sa isang lugar lang kayo, i-open nyo yung cam nyo. Dahil pagka magkakahiwalay kayo, hindi ko alam kung hindi ko na minsan nakikita kung ano yung pinagagawa nyo, kung nakikinig pa kayo o hindi. Kung nakatungo kayo, pag nakatungo kayo ng ganyan, baka mamaya tulog na kayo. Diba? Kasi hindi naman ako ang nakakakita niyan. Meron tayong great overseer. And that is our Lord Jesus Christ. We should devote our time with Him. Let's have, no, mga bata, even kung wala kayong gantong gawain, nagkakaroon ba kayo ng minsan na quiet time sa Panginoon? Because having a quiet time with the Lord in a day, kasi hindi naman kailangan na yung oras, yung araw, dapat hindi naman kailangan perfect eh. Because every time is perfect with the Lord pag kayo ay lalapit sa Kanya. Walang pinipiling oras ang ating Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya. Every time is perfect with Him. Kahit anong oras, wala pong pinipili ang Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya. Kaya nga, even kung wala kayong gantong devotion, how about yung Tuesday nyo, Wednesday nyo, yung Thursday, Sunday is our Lord's Day. You should have a quiet time, at least 5 to 10 minutes. Read God's word, then meditate on it. That's enough. That's enough. Siguro naman, hindi naman pagnanakaw ng oras yung 5 to 10 minutes. Kasi nga, minsan nga, ilang oras kayo nakababad sa cellphone. I mean, all of us, sa mga gadget nyo. Minsan nga, ayaw nyo pa-istorbo pag inutusan eh. Di ba? Pag inutusan pa nga, hindi, mamaya na, may ginagawa pa ako eh. Hindi, mamamatay ako na on game ako. Nag-email pa ako eh. Wait lang. Sasabihin, ay wait lang, babasahin ko lang po. Wait lang po, tapusin ko lang po ito. Diba? Ano ba naman yung 5 to 10 minutes na iukol nyo? Iukol nyo yung oras na yun. Wala pong oras dyan. Wala pong oras, even morning, afternoon, or evening. Wala pong pinipiling oras ang ating Panginoon. 5 to 10 minutes, read God's word, meditate on it. It's enough. It's enough with the Lord. Ako, ganto-ganto lang ako, pero I make sure in one day, at least I have 5 to 10 minutes with Him. I make sure it to myself. Hindi man halata, wala, ganito ko eh. Bala na kayo kung anong paningin nyo.
Ganito ako eh. Pero I make sure on it. Morning, I start my day with a prayer. Then after that, kain ako, labas ako, kahit saan ako. Kasi usually mas lamang yung oras ko talaga sa labas kasi sa nature ng aking trabaho. Pero pag ako nakapahinga, nakaupo ako sa motor ko, nagbabasa ako kasi may Bible naman ako sa cellphone. Basa ako. Tapos ngayon, meditate on it. Lord, ano yung minsan maiisip mo sa sarili mo, isang araw, parang may kulang sa akin. May kulang. So, ano yung kulang? Baka hindi ka nagbigay ng time sa Kanya. Pinapaalala lang ni Lord. Okay po? I hope, mga bata, may natutunan kayo ngayong gabi. And sana ay tumimo ito sa inyong puso at isipan. Magamit ninyo ito araw-araw. Okay? Let's have a prayer. Lord, Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa aming natutunan ngayong gabi. Kung paano po namin gamitin ang oras namin, Panginoon, sa araw, especially to have our good time with you, O Lord. Lord, nawa po itong natutunan namin ngayong gabi, may apply po namin ito sa aming mga buhay. Hindi lang po ngayong oras na ito, Panginoon, hindi habang kami po dito ay namumuhay sa mundong ibabaw. Lord, ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, mga kids! Salamat po. Okay. So, yan po ang devotion natin gabi about time management. So, salamat po kay Tito Arnel sa kanyang oras na ibinigay para sa ating devotion ngayon. Actually po, sa Monday, Friday, Saturday, mga group devotions po namin. Pero sa Tuesday, Wednesday, Thursday, sinabi ko po sa inyong lahat na may personal devotion po dapat tayo sa 3 araw na iyon. So, at least 5 to 10 or 15 minutes tayong magbigay oras para sa ating Panginoon. So, yan po. Salamat po ulit. Sige, tayo po ay magpatuloy na. So, yan, salamat po. Lahat po tayo kumanta for our closing song.
Salamat po sa napagkagandang kanta na yun, Trust and Obey. So, yun po, salamat po sa kanta. Tayo po'y manalangin. Hilingin ko po si Genesis de la Cruz Sagapan na manalangin para sa ating closing prayer. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos, nagdakila sa lahat, Diyos na milikha ng langit at lupa, ang pinagpupulit nagpapasalamat sa oras na to na patuloy na aming pinapakinggan, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginamit ninyong tao, Panginoon, upang ibahagi ang inyong salita, Panginoon. Naway, Panginoon, may natutunan po kami, Panginoon, sa mensahe niyo, Panginoon. Naway, Panginoon, may mai-apply din namin po ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw. Sa iyo po namin binabalik ang papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit. So, yun po.